balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. PNDS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive amount of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa buong Pilipinas, alas 11 na po ng umaga.
wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor ang inyong kasama. Dito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner natin sa ating programang ito. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, good morning sa lahat ng nakikinig ng Ang Galing Mo, Doc. And of course, ACS and sa mga fathers. Yes. Yun, happy Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers. And of course, sa mga tito ko. Father figures. Daddy ko. Yes. Na nakikinig sa atin at nakatutok sa atin ngayong umaga. Happy Father's Day sa inyo. And speaking of that, Doc Mia, pag-uusapan natin sila. Actually, a Father's Day special, diba? Pagdating sa aesthetic dentistry, ano ba yung mga usual na gusto ng mga kalalakihan or ng mga tatay? Conscious pa ba sila talaga? True, diba? So para samahan tayo sa ating talakayan ngayong umaga, makakasama po natin a 1990 CEU Manila graduate. She received the Pillar of Hidalgo Lee Memorial Scholarship and Best in Restorative Dentistry Award, early signs of her passion for creating beautiful and functional smile. For 30 plus years, she has dedicated her career to art and science of aesthetic dentistry. She honed her skills at Ivoclar's Advanced Aesthetic Training in Liechtenstein for Forest Dantent Symposia in Spain and Germany, and PAED UCLA Aesthetic Continuum, where she was a part of pioneering batch of Filipino dentists. She also trained under Masters of Modern Aesthetics from Dr. Lastman and Dr. Hirata, and mostly she recently attended the Global Symposium where Dr. Pascal Magd gave a lecture on biomimic restorative dentistry. Her commitment to excellence continues today from UP Manila postgrad and implantology to advanced aesthetic dentistry in Cambodia through her current training in NYU School of Dentistry in New York City as she travels the world. So PAED and members of it can access the global standards here in the Philippines. So welcome po natin President of PAED for 2025 to 2027 as she leads with one principle: pinnacle of aesthetic excellence in dentistry. That's why 30 years matters ng PAED. So welcome natin sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, Dr. Jengay Gatmaitan. Doc, good morning at welcome po sa ating programa. Thank you for the kind introduction, Miss Faith. Medyo mahaba, Hindi, Mia. sakto lang yun. Mas mahaba pa dapat yan. Yes, natin. dahil minaster talaga ni Doc. Sabi nga niya, diba, para yung mga members ng PAED ay kumbaga maging aware, inspired, diba, to learn new things, to innovate when it comes to aesthetic dentistry, Doc Jengay. So sabi ko nga kanina, Doc, dahil Father's Day today, diba, bilang isang aesthetic dentist, diba, kamusta naman, Doc? Mas vain ba ang mga kalalakihan pagdating sa kanilang oral health? Actually, dati mas conscious ang babae, di ba? Pero lately, since within 5 years or before pandemic, nagiging conscious na rin ng mga lalaki dahil nga sa may Zoom meetings na, di ba? May TikTok pa and social media. So, more of pati lalaki ngayon, lalo na mga daddies natin, conscious na rin sila sa aesthetic health nila. Bago natin puntahan, Doc Mia, Doc Jenga, yung ating mga, siguro yung madalas na mga kinukuhang mga procedure or services ng mga kalalakihan. Doc Mia, pag sinabing aesthetic dentistry, anong nasasakop nito, Doc? Actually, madami. Lahat ng pwedeng gawin para gumanda yung smile ng patient. So, lahat ng pwedeng gawin, like for example, braces, pwedeng maging aesthetic dentistry yan, mga pustiso, implant, veneers, crowns, lahat talaga. Basta gumanda yung smile ng patient. Aesthetic dentistry ang nasasakupan niya ng aesthetic dentistry. Oo. At yun ang minaster ng PAED, ni Doc Jengay, diba? Si Doc Mia was a member Mia also. Is part of the Philippine Academy of Aesthetic Dentistry. Tagal ko na rin dyan. Yes. Pero Doc, bakit napapansin mo na, yun nga, aside sa mga nag-zoom na kasi yung mga kalalakihan, bakit mas marami, Doc, na mga
mga kalalakihan na yun na open na rin to make their smile beautiful? Well, unang-una kasi syempre pag nasa work natin, 'di ba? Ang concentration lagi yung how you deliver. And normally yung smile is equivalent to confidence. Yes. And of course, they want to look good and they want to perform well. Syempre mas maganda na pati yung kanilang ngipin ay alaga. Yan. Kaya, syempre, pagka sinabi nating aesthetic dentistry, as mentioned by Dr. Mia earlier, kung kulang ng ngipin, syempre, kailangan nilang lagyan yun ng either bridge or pagka naman tabingin naman yung ngipin, then we have braces. And what's good now is the clear aligners, no? Kasi yun na yung mas mabilis na lang, kabit na lang siya. No? And then, there's whitening pagka ano naman. Kasama rin. Yes, pagka 'di ba, mga lalaki kasi they like to drink coffee, ninigarilyo. So yan. So yan yung mga kasama rin yan sa aesthetic dentistry. Actually ngayon nga marami mga patients now na conscious, and I feel like mas naririnig ko to sa lalaki. Yung work ko kasi masyadong yung mga nagpe-present. So kailangan na rin nila na maganda sila tingnan, 'di ba? Kasi parang yung lalaki hindi naman masyadong dahil walang makeup. Ayun din, diba? ano? Tama ka dyan. Walang makeup, walang masyadong kilay or eyebrows na or mga eyelashes na iniintindi. Parang dun sila nakafocus. Totoo yan. That's a very good point. So mga dok, may pagkakaiba ba yung dental aesthetic ng mga babae at lalaki? Well, sa PAED kasi we are gender, nakakoncentrate kami dyan sa gender, no? Pag sinabi mong female, pag babae, syempre softer and rounded yung edges, para syempre more soft and feminine. Well, for males naman, syempre mas kailangan squarish, no? And then mas stronger yung centrals para mas masculine ang dating. Kung baga pati sa ngipin, merong preference based sa gender. Hindi naman pagiging pero mas may binabagayan kasi. Yun nga, kapag sa shape yun ng mga ngipin, binabagayan. Sometimes though, gusto rin ng iba na, ng ibang babae, gusto nila na medyo squarish. Pero in general, yun nga yung binanggit ni Doc Jingay, kapag babae, softer, pag lalaki, more squarish, more mas sharp yung mga, hindi man dapat sharp, mas may angle yung mga edges ng ngipin. Pero paano nyo dinideal, Doc, especially now with social media and everything, pag isang lalaki pumasok sa klinik, gusto ko yung ngipin ni Pia Wurtzbach, may ganon. Di ba, pag veneers, di ba, parang gusto ko yung ganon. Paano yun, Doc? Paano nyo ginagawa yun? Medyo mahirap lang kasi dahil minsan masyadong mataas yung expectations ng mga patients, no? So hindi all the time na kung ano yung gusto nila babagay sa kanila. Correct. With PAED kasi we give also training, no? We teach our students that it will depend on how you do the mock-up, kung ano yung bagay sa pasyente. And then syempre, the patient will wear that for a few weeks to a month and to see kung bagay sa kanya or hindi. And also to prove na bagay ba yung gusto niya or hindi, makikita din niya. And at the same time, while she's wearing it, she will then realize na hindi nga naman. So, hindi case to case kasi talaga, hindi pwede yung, ay gusto ko yan, tas hindi naman bagay. Diba? So, yun. Kailangan honest din yung mga dentista natin, diba? And even digital now, diba? Parang bago pa ma-deliver yung final na in-install na, sinemento na, mahirap nang tanggalin, nakikita mo muna kung okay ba sa'yo yung gusto mo talaga, di ba? So yun, at least kahit paano, sa ganyan, may participation ng patient. Diba? Napipicture out mo na. Hindi yung tipong parang, eto kasi yung sinabi ni Doc, eto yung gusto niya, okay na to, di ba? Tapos pagdating ng final, hindi pala maganda. Kaya meron yun yung mock-up, or kaya digital, pwede rin. Ako, Doc, curious lang, speaking of social media, with the influencers ngayon, na parang maraming, pag nagka-pera, pag nagka-budget, in
fairness to them, talagang priority yung ngipin na aesthetic dentistry, no? Pero kamusta, Dok, yung industriya nyo ngayon sa aesthetic dentistry? Lumakas ba talaga? At the same time, paano nyo ina-address, Dok? Kasi syempre, laging pinapoint out ni Doc Mia, more than aesthetic, kailangan yung health din talaga ng ngipin. Sa'yo, Dok, sa clinic mo, Dok? Oo, talaga naman. Naging, compared before, feeling ko mas naging conscious talaga in general, no, yung mga tao sa aesthetic dentistry. Yun nga, marami ka na maririnig na, yun nga parang, kailangan ko ng magandang ngipin kasi very heavy on presentations ako. Yeah. Ako yung nagte-training sa mga tao. So, kailangan maganda yung ngipin nila, no? So, for me, talaga naman. Tapos, for me, yes. Si Doc Jingay, sa mga clinics mo, Doc? Yes, oo. Talagang mas mataas ngayon ang demand for aesthetic dentistry since the advent of social media and Zoom meetings na kasi tayo since pandemic, diba? So nakikita nila, naging conscious tuloy sila sa ipin nila. Kasi yun ang unang-unang nakikita pag naka-zoom na sila. So, yun, it really helps, no? Na mas high ang demand ngayon for aesthetics. Pero pero aesthetic in conjunction with proper oral health. So like for example, pag nakita naman namin hindi maganda brush yung, alam mo yun, puro plaque, puro cavities, as bibigyan mo pa ng something foreign sa mouth, tuturuan muna namin na basic muna tayo. Health pa rin is important. So magkaiba ba, Doc, ang needs ng babae when it comes to aesthetic dentistry kumpara sa mga lalaki? Well, merong difference, no? Kasi ang babae, pag sinabing aesthetics, gusto talaga nilang gumanda. No? So more on talagang enhancement sila. Whereas, smile talaga focused. Yes. For a male naman, more on restoration. Kung ano yung kailangan. Kailangan pa rin, no? Yes. Yun pa rin naman. And at the same time, syempre, ang daddies ang nagbabayad din, di ba? So, doon sila sa kung ano yung mas practical and kung ano yung talagang mas natural. Ang babae kasi may tendency, ay, gusto ko maputi. Pero ang male, more of sila kung ano yung natural. Of course, a lot better than yung madilaw na ipin, di ba? So, syempre, mas gusto nila mas maputi. Pero not the chiclet white. May mga bata pa yata tayong dito, hindi yata nila alam yung chiclet. Meron tayong parang ano pa pwede? Refrigerator white. Toilet bowl white. Toilet bowl. Na very fake na. And we're dealing with aesthetics kasi. So we need something that will look more natural. And whiter at the same time. Kasi, Doc, yun nga na-point out ni Doc, pagdating ba sa kulay din, sa shade, magkaiba ba yung shade ng lalaki at babae? Kung sa angle, diba? Or sa shape, magkaiba. Sa kulay din ba, Doc, may sinasuggest kayo na just for the lalaki and pang babae? Hindi naman. Sa skin color. Doon kami nagbe-base when it comes to sa ngipin, sa kulay. Oo. Pero meron pa rin ba, Doc, na talaga nagre-request ng toilet bowl white parang shade? I guess, ewan ko sa akin personally, parang out of 100, 2. Ganun lang naman. Pero sobrang influenced na siya by mga talagang beauty pageant. Yun, very influenced na siya by that. And at the end of the day, nung nilagay ko yun, kahit ako parang, ang puti. Alam mo yung gano'n, napuputian ako. Tapos nung nilagay ko siya, sobrang happy niya. Di happy na rin ako kasi yun naman talaga yung gusto niya. Yung happiness niya. Pero ang important doon, talagang nag-discuss kami. Diniscuss ko talaga na maputiyan talaga parang baka paglabas mo dito, puro ngipin na lang makita sa'yo. So, yun talaga yung gusto niya . Kaya aesthetics talaga is very subjective, very broad, diverse. Kung saan magiging happy yung patient, dun tayo. Depende rin sa taste talaga ng pasyente. Diba? Basta within the limits of healthy pa rin yung ngipin, magiging healthy yung gums, hindi naman may encroach yung gums, yung mga ganon. Basta nandun, okay kami dun. Ayan. Babalikan natin itong ating talakayan. Kasama pa rin po si Dr. Jingay Gatmaita ng PAED. 15 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik kami ni Doc Mia pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayon din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Friendly Medical Broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po tayo sa programang Ang Galing Mo, Doc. At pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Itutuloy natin ang ating talakayan ngayong Father's Day Special. Ayan na, aesthetic dentistry for daddies. And speaking of that, Doc Jengay, Doc Mia, anong usually na concern ng mga kalalakihan pagdating nila sa clinic, no? Sa mga, ano ba, yung discoloration ba ng ngipin? Ano ba yung mga usual na pinapagawa, Doc, ng mga kalalakihan? Sa private practice ko kasi normally top 3 yan eh. First, yung discoloration. Unang-una kasi nga, ang hilig nilang uminom ng kape, naninigarilyo, diba? Red wine pa. So, nagkukos talaga to ng paninilaw ng ngipin. So, yan ang unang-unang nilang reason why pumupunta sila sa clinic. Kasi unang-una, pagka madilaw din yung ngipin mo, nakakatanda ng 10 years yun eh. So, syempre, yun ang unang-una nilang nakikita. And we know naman if it's discoloration, it's superficial lang. So, madali lang siya actually. Ang solution dyan is just an hour of whitening lang. Yan. Ayan. So, discoloration. Usually, Doc, ano ba? Ano bang crowding? Yan. Maraming, even adults na lalaki nun. Kahit mga daddies pa yan. Kaya nauuso yung aligners ngayon eh. Kasi nga, ang daming parang mga sungki na gusto nilang pagandahin pa rin ngayon yung ngipin nila. So, mga braces, aligners, kahit adults nandyan din yan. Yes. Ako, Doc, meron ba kayong mga patient na medyo awkward if daddy na, tas medyo may edad na nagpapabraces? Kasi parang naging na thinking na pang bagets lang ang braces eh. May mga ganun ba, Doc, na mga instances? Hindi. Wala namang expiry date pagka ganyan eh. So, kahit na up to 60 years old nga. I have patient pa 70. Nag-braces pa. And then what's good now is the clear aligners, no? Yes. I would like to take this opportunity to promote one of our platinum sponsors, Dream Smile. They have the clear aligners. Ang balis lang in 6 months. Tapos na agad. Actually. Well, with braces, sometimes it takes 18 months eh. Well, of course, depende rin syempre sa severity niyan. Diba? So, syempre kailangan may assessment talaga. Saka at least yung clear aligners, pasok yan sa aesthetic dentistry. Yes. Kasi yun nga, di siya halata, wala kang metal na nakikita, di ba? So at least, pag aesthetics ang concern, clear aligners tayo. Tama. Sa mga tatay na may mga missing teeth, ano naman ang usual na procedure na sinasuggest nyo, Doc? Well, depende naman din syempre sa budget ni daddy, no? Kasi syempre, ideally, implants. Ang pinaka number 1 dyan. 93% talaga happy yung patients, no? Kasi you don't have to sacrifice adjacent teeth eh. Hindi na kailangan bawasan pa para lang magkaroon ng fixed bridge. Pero kung medyo yung budget ni daddy medyo hindi for the implant kasi it's expensive, then we offer the fixed bridge. Yan. And pag talagang wala, then may removable partial denture naman. So, maraming options talaga. Yes, depende sa budget and lifestyle. Yes. Ayan, depende sa budget and lifestyle ng mga daddies. Kumbaga, maraming pwedeng gawing paraan. And maybe this is the day to remind yung mga daddies, diba? Kasi more than working hard, they should be treated also something na that they will cherish and kumbaga, mas tatagal, diba? And yung oral health functional din yan, functional. diba? Nagagamit mo rin yan forever. Ayan. Kaya
Kaya sa mga may tatay dyan, i-treat nyo na sa mga dentista na lang kayo pumunta. Puno ngayon ng mga restaurant, mga dental clinics na maluwag pa. Naghihintay pa yan. Ayan, no? So, pagdating, Doc, sa sinasabi nga natin, diba, na mapapanatiling maganda or ma-improve yung mga ngipin nila. So, kapag yellowish yung teeth na na-mention natin kanina, ano yung mga sinasuggest nyo para mapaganda at the same time mapanatiling maputi at malinis yung kanilang mga ngipin? Well, unang-una syempre sa mga naninigarilyo, pag-consult sa dentist, let's encourage them to stop smoking, of course, no? Kung kaya, 'di ba? That would be the best, really. And then for coffee, syempre, you just have to brush afterwards para walang stains, no? Pero talaga ang quick solution, bleach, Bleaching for an hour bleach sa dentist mismo. Yeah. Meron namang laser bleach na one time, and then may take home din, which will cost a lot less. Doc Mia, makakales ba sila? Kasi syempre mga tatay, mga practical din yan kasi they are spending or paying for the bills of the family, di ba? Kasi may Saka iba normally ang sasabihin nila, yung anak ko na lang. anak ko na lang, yung asawa ko na lang, dito na lang para sa ganito. Mas sulit ba, Doc, na magpa-whitening sa mga dentist na kagaya nyo kaysa bumili sa mga hindi kilalang mga brand na marami ngayon na pang teeth whitening daw. Totoo ba yun, Doc? Yeah, reality na lang to. Real talk. Yeah, no? real So, talk ganun. tayo. So, totoo lang. Kasi, like, sa aming mga dentist, lagi ako tinatanong din yun parang, hindi ko kasi alam yung ingredients na nandyan. Diba? So, hindi ko alam, baka mamaya harmful yung mga ingredients na to. So, for me, mas gusto ko na alam ko yung mga ginagamit ko. 'Di ba? So alam ko na trusted yung brands ko, matagal ko na siyang ginagamit, mas reliable. So mas maganda na since ngipin yung issue nyo, sa dentist kayo magtanong, di ba? Yeah. So, yun. Kaya talagang, feeling ko, mas makakatipid sila sa ganun. Kasi baka mamaya, bumili sila na kung ano-ano, tapos naging harmful pa. At hindi effective. Hindi rin effective, di ba? Diba? Kasi minsan, nabubudol ka lang eh. Pumuti ng ganito, tapos bibili ka, diba? So, mas better na mag-spend ka ng a little bit more. Because pero talaga, sure. it pays, Yes. It's an investment. Investment siya. Yes. Pagdating sa crowding naman mga Doc, paano nila mapanatiling maayos or ano yung mga sinasuggest nyo sa kanila para mapanatiling maganda yung kanilang mga ngipin kapag may mga crowding? For me, talaga, ang important kapag may crowding, meaning sungki, no? Important ang flossing talaga. Sa lahat naman, important ang flossing. Pero lalong-lalo na sa mga may crowding. Kasi, ang dami dyan mga singit-singit na hindi kaya talagang abutin ng toothbrush. So, kailangan nagpo-floss sila. Even yung mga, basta kunyari may mga foreign bodies, gano'n. Siyempre, kailangan mas more flossing. Pero yun nga, again, iulitin ko lang just to clarify at ulitin ko para maintindihan din. Lahat dapat nagfo-floss, pero kapag may sungki, mas kailangan na mas nagfo-floss ka pa. Diba? Kung hindi pwede ng floss, kung hindi kaya mag-floss, sabi kasi ang hirap mag-floss, ganyan, nakakatamad. Sige, water floss, sige. Water floss. May mga ganun na, ngayon. So, if it helps you floss, then go ahead, buy it, diba? Ayan. Sa mga missing teeth, Doc, aside sa implant, ano ang mga sinasuggest nyo? And paano ang pag-take care ng mga ito kung sakaling na-restore na yung kanilang mga ngipin? Well, ganun pa rin kung ano yung kung may natural teeth, same. You go and visit the dentist every 6 months. Kailangan talaga yon. Kasi, di ba, yung plaque kasi nagiging tartar yan. Hindi na kaya ng toothbrush pag may tartar ka na. So, kailangan talaga ng professional help ng dentista. So, yun. Para hindi rin dumugo yung gilagid. Importante rin kasi na maalagaan din natin ang ating mga gilagid, no? So, yan yung first. And then, syempre, second, marami namang option pag may missing teeth. Di ba? Meron tayong removable partial denture. Pero sa aesthetics kasi, what we do is bridge talaga. No? So, we have ceramic bridges. Meron pang mga zirconia bridges. No? So, it will all depend on the budget of the patient. Yes. Pero ang maganda ngayon, Doc Mia, marami ng options. Pagdating sa aesthetic. Yes, diba? Marami talagang options. Kaya parang wala na masyadong, reason not to be pogi, no? 'Di ba? May solusyon na mga pogi problems natin ngayon. Kaya kasi marami ng options for your budget, for your time, 'di ba? For everything. Hindi
basta kausapin nyo ng maayos yung dentist nyo, ma-assess kayo ng dentist nyo, ang dami na niyang ibibigay na suggestion sa'yo. And it's up to the patient to choose depending on her budget. And of course, time constraint din. Meron kasi darating from mga abroad. Tapos gusto agad bukas. Tapos na. So pagka ganun, syempre you need to do direct veneers na kasi one sitting lang yun. Pero kung smoker siya and all, then of course you will offer something better para kahit kung ayaw man niya mag-quit ng smoking, then the porcelain restorations hindi talaga mag-sustain yun. No? Depende na rin. No? So these are things Kaya now we need to consider. May proper assessment talaga. That is why it's important to have a consult with the dentist every 6 months. Kapag ang isang lalaki or isang pasyente, hindi naman lalaki, kahit babae, Doc, no, nagpagawa ng something aesthetic sa kanyang ngipin, mas doble ba dapat yung dental routine or yung pagbisita sa mga dentista? O depende rin sa kung anong procedure ang pinagawa niya? Well, talagang kailangan talaga after every procedure, any aesthetic procedure, no, meron talagang post-operative instructions na kailangang sundin ng pasyente. Kasi nga, mas delicate na, especially if veneers yan, kailangan talaga careful. And syempre, with the proper planning, with functional occlusion check, no, hindi kasi pwedeng maglagay ka lang, tapos pagbalik niya sa'yo, basag na agad, no? Tanggal agad. Oo. So, importante talaga na may proper post-operative. And then, syempre, tamang procedure din ang ginawa ng dentist para hindi basta-basta nababasag yung hindi lang basta aesthetics, more on function. Ayun. So, pero Doc, dahil nga mga tatay ang ating concentration ngayong umaga dahil Father's Day, may mga misconception ba sila tungkol sa mga aesthetic procedure pagdating sa dentistry na akala nila pang babae lang? May mga ganun ba, Doc Mia? Parang feeling ko, more on feeling nila, hindi siya misconception, pero parang hindi sila, may mga patients pa rin na hindi conscious about it, they don't care. Yung binanggit ko kanina, parang sasabihin nila, hindi, okay na to, may asawa naman. Pero sa babae, wala ka masyadong maririnig na gano'n. Yung kunyari, hindi, may naman may asawa naman na ako Sa babae, wala ka masyadong maririnig. Sa lalaki, yon ang meron. Meron minsan. Which is valid, I guess. Pero at the end of the day, paminsan, pag aesthetics kasi ang pag-uusapan, nagre-restore ka rin ng function. Of course. Diba? Hindi lang siya parang nagpapogi ka lang talaga. Paminsan pati yung function mo, mas nakakakain ka ng maayos, diba? Mas nakakapagsalita ka ng maayos. So overall health pa rin yan. Yes. Kaya sana magbago rin yung isip ng mga daddy natin. Yung thinking ng mga daddy na ang pagpapaganda ng ngipin ay para sa lahat. Diba? Hindi mo kailangan i-deprive ang sarili mo. Yes, Doc Jingay. Kasi usually ang mga lalaki pumupunta na lang sa dentist pagka may masakit niya. Hindi naman dapat. Dapat talaga regular cleaning kasi nga prevention is a lot cheaper compared to restoration, bridge, mahal yan. So talagang doon tayo sa kung ano yung mas mura. Mas Which mura. yun, mas makakatipid sila. So again, sa mga nakikinig sa atin ngayon as we celebrate Father's Day, it's a reminder also sa mga kalalakihan. Sabi nga, don't deprive yourself, diba? Kasi more than aesthetic yung function, yung sarap ng kain, yung health, yung overall health pa rin yan. Yes, kasi sabi ko nga kanina, bago nila i-check yan or ayusin yung smile mo, titignan mo na yung health talaga, Doc, no? Ano din yung mga ngipin. So, very important yan. 34 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol po sa aesthetic dentistry for the daddies ngayong Father's Day dito lang po sa programang Ang Galing Mo, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin, na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palma. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ang ACS Unique Toothpaste. And Doc, sa mga nakikinig sa atin, hindi lang sa mga tatay, no? Kapag nagpa-aesthetic dentistry sila, may ginawang procedure, ano ba yung mga daily routine na dapat nilang tandaan to protect their oral health and to, kumaga, mapanatiling healthy ang kanilang mga smiles? Actually, same pa rin, no? When you have natural teeth, no? Pagka, kung ano yung gagawin mo to maintain your oral health, same din when you have the aesthetic treatment. Yes. Kasi nga, kailangan talaga na healthy yung ating mga kinakain. Number 1 yon, no? And stay away from anything that is matamis. Oo, bawal na yon. And also, at the same time, tama din na may regular checkup with the dentist every 6 months. No? And also, syempre, kailangan all the time na tama yung pagsipilyo natin, twice a day at least, and if better, every after meals. Syempre, kailangan. And according to Doc Mia earlier, kung ano yung hindi naaabot ng toothbrush, kailangan talaga na mag-floss tayo. Yan. Ayan. So, importante yung mga daily routines, Doc Mia, no? Kasi, laging pinapaalala ni Doc Mia, lalo kung may mga foreign bodies ka na sa ngipin, tapos doble, Doc. Yung iyong oral health routine. Yes, oo, syempre. Kasi nga, it's foreign already, no? Kailangan mas ingatan mo na siya. Kaya masarap din magkaroon ng natural teeth talaga. No? Tapos syempre, for me, drinking lots of water is also, paulit-ulit ko rin sabi yan, kailangan talaga yan, di ba? Tapos, yung toothpaste, syempre, dapat pag below 3 years old, 1,000 ppm ang fluoride. Pag 3 years old and above, 1,500 ppm na yung hinahanap mo dyan. Diba? So, you have to check the label. Sa mga tatay na na-mention na ni Doc Jingy ka na naninigarilyo, it can cause a lot of problems sa ating oral health. Sa mga manginginom, Doc, mahilig uminom, ano ba yung mga bad effects nito sa ating oral health, Doc? Well, unang-una, it can also cause discoloration kasi nga kung red wine yan, di ba? Oo. And also, it's bad for the body. Oo. Dahil sa alcohol content, it's bad for the liver, no? Too much of it. Yes, yes. So, yun yung part, yung sa pag-inom naman, no? More on discoloration siya. And staining. And body health naman. So, bilang mga dentista, Doc, sa tingin nyo, ano ba ang best Father's Day gift na maibibigay ng mga tatay o ng pamilya nila sa kanilang mga tatay ngayong araw na ito? Wow, as dentist, di ba? As dentist. Number 1 is, first is cleaning, di ba? Oral prophylaxis sa cleaning. Very simple and basic, Doc. Kasi from there, pwede nang ma-assess ng dentist kung ano yung kailangan ng patient. You know, it doesn't necessarily have to be aesthetic. Baka may cavity siya dyan na hindi nakikita, di ba? Kasi paminsan talaga lalaki talaga. Sa totoo lang, paminsan na lalaki, hanggat hindi masakit, okay lang eh. And also, it causes bad breath, di ba? Yeah. Yung mga cavities na yan. So, overall health talaga siya. Tapos, syempre, kung hihilingin ni daddy na baka naman pwede akong magpa-veneer, joke. Magpa-whitening, ganyan. So, why not? Oo. So, Dok, mabilis na ba ngayon yung mga procedure na ganyan? Or may mga iba-iba ba yung timeline? Kasi especially sa mga daddies, diba, Doc Mia, medyo limited din yung kanilang oras. Yes. So, paano yun, Doc? Well, depende. Kasi what we normally do kasi sa clinic, no? By segment. Okay, so ang first will be whitening muna. And then after 2 weeks, kasi it takes 2 weeks for the bleach to leach out, then yung next procedure na kung kailangan ng pasta, kung kailangan ng veneers. Yan. And then,
also, we have to take into consideration kung konti lang yung time frame ni patient, no? Kung si daddy, kailangan nang umalis the next day for out-of-town trip, then, syempre, gawin lang muna kung ano yung kailangan niya. So, talagang case-to-case basis tayo. Gusto ko marinig yung kasi to, Doc, lagi naming nakikita to sa mga comments, ganyan. Mahal kasi ang pagpa-dentista. So, ano masasabi mo doon? Yung natanong namin yan sa lahat ng dentista Actually, pag sinabi kasing mahal ang dentista, medyo inisip pa nila basic. Paano pag aesthetic dentist? pa. So, especially anong aesthetic masasabi mo dentistry. doon, Doc, nga? Well, like I said earlier, our smile is our investment. Diba? Totoo naman. So, unang-una, talagang kailangan muna prevention. Hindi naman tayo aabot sa napakamahal na restoration kung marunong tayong pumunta sa dentista every 6 months. Kasi ang dentista na mismo ang mag-aalaga ng ngipin natin. Plus, of course, personally, you have to brush your teeth twice a day and you eat healthy food, no? And stay away from anything na matamis. Kasi talagang yun ang nagkakos ng tooth decay. Yan. So, pagka on your part, ginagawa mo, and at the same time, nagbe-visit ka pa sa dentist every 6 months, hindi na yan magiging mahal. Kasi parang maintenance lang yan ng kotse, mga daddies. Diba? Kailangan yung magpa-change oil every 5,000 kilometers. Tama ba? So, ganun din. Ganun naman. Bakit sa ngipin di pwede? Ganun gawin nyo rin Magkano yun. ang mga parts ng mga kotse sa upgrade Kahit at mga motor? Oo, di ba? Mas importante ang mga ngipin natin kaysa sa motor. Magandang point. Lagi namin pinapoint yung salon Ngayon naman mga daddies. Yung Motor. Tama. motor tsaka maintenance ng kotse every month. So, pwede rin pala yung palitan ng cellphone, no? Parang, normally, parang, bakit ang ganda-ganda ng cellphone, di ba? Ba't nakakabili ng load lagi, pero sa ngipin, hindi. So, Tama. ngayon, motor na. Bakit every 5 years nagpapalit ng kotse or motor? diba? 7 years nagpapalit ng kotse or motor? Monthly may PMS, magkano yun, di ba? Di ba? Oo. Naku, ang mahal talaga. Pagka monthly ka maintenance, at least 10,000 yan. Or Oo, even more, diba? depende siya syempre sa brand ng ng sasakyan. So, magkano ang cleaning, Doc Mia, di ba? Ang basic cleaning, Doc, just to have an idea, yung ating mga listener, no? Magkano ba usually yung range lang, Doc? Range ba? Naku, hindi ko masagot Depende sa clinic. O dito sa Makati, dahil si Doc Mia, given Makati area. Let's say, baka mag-minimum, normally, feeling ko lang ang minimum niyan, mga 1,000 na. Oo, ngayon. Actually, wala na rin ako nakikita lower than 1,000. Wala na. Because, number one, nag-improve lahat ng clinic. Sa totoo lang. Kahit makita mo yung mga bagong dentista Tsaka inflation ngayon. naman, Doc, diba? Oo. Tapos tumaas pa ang gasolina. Yun yan, isa pa yan. Kuryente, tubig, rent, pero kung iisipin, what is 1,000 if you're gonna do it for just cleaning, hindi mape-prevent mo yung much bigger problem, 'di ba, sa future, 'di ba? Yun na nga, oo. Saka yun nga, ang totoo namang maintenance dyan is just the 6 months Everything else is disease or aesthetic. Yeah. 'Di ba? Pero yung request namin talagang every 6 months lang. May nagtatanong nga dito si Ma'am Teresita. Yan, lagi niya dapat ba daw mag-toothbrush pagkatapos uminom ng coffee? Ayan. Mas mabuti para walang stains. So, yung discoloration maiwasan sa inyong mga ngipin. At Or dahil, drink water. Yes. Oras natin, 49 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagbabalik natin, may upcoming events ang Philippine Academy of Aesthetic Dentistry. Alamin natin mula kay Doc Jengay sa pagbabalik po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising
sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. 52 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Doc Jingay, as President ng Philippine Academy of Aesthetic Dentistry, ano-ano po ang mga events at mga projects nyo sa taon ng iyong pamumuno? Ayan, thank you so much, Miss Faith. Actually, we are celebrating our 30 years, no? So, PAED will have the PAED Aesthetic Symposium on July 5 at Novotel. And you see here on your screen, we have 4 speakers, no? 4 foreign speakers. So, we have Dr. Montero, sponsored by Solventum and Alphadent. And we have Dr. Mohan Bhuvaneshwaran from India, sponsored by Ordent. We have Dr. Pauline from Taiwan, sponsored by Jay Chani. And Dr. Hosaka from Japan, sponsored by Trilance. Wow. Daming sponsor. Daming sponsors. And may I also thank our other sponsors? Okay lang, Doc Mia? Yeah, I would like also to thank our sponsors, ADL, Platinum sponsors. Wow! Bongga na si Aki. Yes, si Aki. Yes, Bryant Dental, CMC, Dream Smile, of course, I mentioned earlier, Dance Splice, Yorona, Go Med. Ayan. Thank you so much. So, anong pinaka-focus nitong symposium na to, Doc? Well, it's more on, we have very interesting lectures on aesthetic dentistry. And our main speaker is Dr. Paulo Montero, and he will have his master class on July 6. Yes. So this is a workshop, hands-on workshop. And it's limited to 30 participants. And now we have opened this to non-PAED members. Ayan. So we have a few remaining slots left. So please visit our website, paed.org.ph, for you to register, or you may check our Facebook page, Philippine Academy of Aesthetic Dentistry. Ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon, pwede nyo rin i-scan yung QR code. Yes, is that right, please Doc? scan the QR code to register. And our major prize is from CMC. One of our platinum sponsors is a dental chair. Ayan, and other exciting prizes. 30th na talaga to. Yes, so come join us as we celebrate our
Pearl Anniversary. Pearl Anniversary ng PAED. So, Yes. aside sa symposium, Doc, ano mga activities nyo in connection sa 30th anniversary? Oh yes, we also have, of course, we give training courses, and the next batch 45 will start this July. na Unfortunately, registration is already closed. Closed. Yes, so we have the next batch, which will be sometime next year, Uh-huh. and we have batch 44 in Zamboanga to start this August. Okay. And then Cebu Abridge in October. So ayan. For Zamboanga, we have, I'd like to say hi to Dean Daet from University of Zamboanga. And Dr. May Feliciano, Mary Joy Feliciano is the regional coordinators. For those who are interested in Zamboanga, you may get in touch with Dr. Joy Feliciano. Ayan. So again, kung gusto nyong magkaroon ng other information about PAED sa mga symposium and training courses, you can go to their website. Tama ba, Doc? Again, your website is paed.org.ph. That's paed.org.ph. Sa mga magre-register for the symposium, Doc, ano yung mga pwede nilang matutunan at ma-expect from the speakers coming in? Oh, it's all about aesthetic dentistry. And the masterclass, really, it's from direct to indirect restoration. So we are going to have 3 workshops here, hands-on workshop. Not just the usual isa lang, ano? Dito talagang 3. So they will really learn how to be an aesthetic dentist here. Yes. How important it is, Doc Mia, kagaya mong dentist, na sumali sa mga ganitong klaseng symposium? Kasi like for example, yung mga bago, syempre, hindi lahat natututunan sa school. So everything else after yan, no? After na ng school, saka palang ma-enhance yung ibang mga skills, matututunan nila yung mga bago na ngayon, yung mga dati pa siguro na may natutunan na before. Syempre, kailangan mag-innovate na rin. Kailangan matutunan nila yung mga bago now. And sa amin naman na nasa gitna. Wow! Ano yung lagi naman nandyan. Mga bago, nasa bago ka. Nasa bago ka. Kami naman na parang, alam mo yon, nandun na, marami nang napasukan na course, ganyan-ganyan. Skills kasi paminsan, gusto mong i-refresh, yes. So, yung nakakatuwa pa rin ako kahit na ang tagal ko na sa industry relatively, pero not there yet. Alam mo yung ganon. Masaya na nakaka-refresh ka kasi tas kahit isa lang makuha mo dyan na technique na, uy, bago to sa akin na. Tapos na-apply mo sa clinic, ay, ang saya ng feeling dun. Sulit na sulit. Ayan. Kaya, scan the QR code or visit nyo yung website ng PAED for more information. Again, Doc Jingay, congratulations in advance and happy 30th anniversary to Philippine Academy of Aesthetic Dentistry. Mga huling paalala, Doc, not just for daddies, but for everyone na nakikinig when it comes to their oral health. Yes. Of course, mga daddy, kailangan talaga alagaan natin ng mabuti ang mga ngipin natin, ano? Kailangan talaga bumisita sa dentista every 6 months. And of course, brush your teeth twice a day at least. And then floss as much as possible. And then, of course, natural, the healthy diet all the time. And it's always prevention is so much better because it will be a lot better and then it's cheaper. A lot cheaper. And we all know that smile is an investment. So when you start with just the maintenance, you will end up not spending too much. Yes. Ayan. So, maintenance ang importante. Prevention pa rin talaga. Sabi nga na dentistry is not expensive. Neglect is. Yan ang lagi sinasabi ng mga dentista natin. Diba? 58 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Doc Mia, maraming salamat din po. Thank you. Thank you, Dr. Jingay. so See you in PAED also. Thank you so much and happy Father's Day sa lahat ng mga ulirang ama. Yes, happy Father's Day sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama niyo po kami sa programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magandang tanghali na po. Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tamba
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong